Mahigit 2 linggo na din ang nakalipas nang matapos nilang pinturahan ang aming bahay. At eto na nga ang napakagandang resulta ng kanilang gawa. Pero kinulang na naman sila papa at mama sa budget. Kaya loob at labas lang ng bahay ang natapos. Hindi na kinaya sa gate at bakod dahil sagad na uli ang bulsa nila. Pati yung mga papag sa bawat kwarto at ibang furnitures pa nga sana balak nilang ipapintura din. Kaso, hindi na talaga kaya. Kaya next time na lang uli pag nagkapera na naman. Ako yung tinanong nila kung ano daw ba ang magandang pintura ngayon. Syempre, dahil uso ngayon ang aesthetic look, team puti at team kahoy ang sinabi kong kombinasyon. At kung natatandaan nyo, yan din ang gusto kong team namin pag nagkaroon na din kami ng sarili naming bahay. Pero sa ngayon na wala pa, dito na lang muna sa bahay nila. Tiga-suggest na lang muna ako. At syempre, bawat isa sa atin, kanya-kanya ng taste. Parang sa pagkain lang, pwede niyong maganda at masarap para sa akin, kabaliktaran naman pagdating sa'yo. Dahil hindi naman lahat ng pasok sa taste at standard ko ay applicable na sa lahat. Anong style pala ng bahay ang dream house nyo? Ako kasi, ayoko ng may upper floor. Bungalow lang ang type ko. Kasi iniisip ko na agad yung pagtanda namin. May hirapan na kaming makaakyat kung sa second floor pa yung kwarto namin. Saka isa pa, nakakatamad bumalik sa taas kapag may nakalimutan ka, lalo na kung nagmamadali ka. At the end of the day naman, kayong dalawang mag-asawa lang naman ang may iwan sa bahay nyo. Dahil dadating yung time na magkakaroon ng sari-sariling pamilya ang mga anak natin. Ayokong masyadong malaki ang bahay. Gusto ko yung sakto lang. Yung maririnig nyo pa din pagka may nagtatao po sa gate nyo kahit asa kusina kayo. At balik tayo dyan sa bahay nila. Hindi namin 100% na push ang team puti, team kahoy dahil may mga part at gamit sa bahay na iba ang kulay. Makikita nyo mamaya dyan sa part ng kitchen. Hindi na masyadong naiba kaya black pa din dahil wala nang budget. At sa living room naman, yung sofa namin, blue pa din ang kulay. Saka na lang ipapa-upholstery ulit pagka nasira na. Sayang naman kasi, ang ganda at ang tibay pa. Tapos wala pa siyang ka-scratch-scratch. Paunti-unti, mapapalitan din namin yung mga dapat palitan dyan para bumagay sa team ng bahay. 3 nga lang kaming magkakapatid. Kaya pag nakukumpleto kami, sa sala natutulog si mama at papa. Dahil ang kwarto dito ay 3 lang. Anyway, wala naman sa ganda at laki ang sukatan ng isang tahanan bago ito masabing bahay. At kung titignan natin sa mas malalim na pananaw, ang isang bahay, dito ka dapat nakakaramdam ng pagiging komportable at pagmamahal. Yung mga taong nakatira pa rin sa loob ng isang bahay ang magbibigay ng tunay na kahulugan sa kanilang tahanan. Masarap pa rin uwian ang isang bahay na punong-puno ng pagmamahal. So, eto lang naman sa ngayon. Hanggang sa susunod uli. Salamat! Bye for now!